Una sa ating mga balita, maring itinanggi ni DPWH Secretary Rogelio Singson na may overpricing sa mga ipinatayong bunk houses o temporary shelter para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ayon sa kalihim, handa siyang magbitiw sa pwesto kung mapapatunayang overpriced ang mga nasabing bunk houses. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Salamat, Kati. Muling ang tiniyak ng Malacanang na gagamitin ng tama ang pondo ng gobyerno. Kasama na dito ang rehabilitasyon ng mga pinsala. Partikular na dito ang pagtatayo ng mga bank houses. Sinabi ito ni DPWH Secretary Rogelio Singson, kaugnay na rin ang paglutang ng report na umano'y overpricing sa bank houses. Tindigan si DPWH Secretary Rogelio Singson na walang overpricing sa construction ng bank houses sa mga sinalantang lugar ni Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. Ipinahagi ito ng kalihim sa report na may sabwatan umano o kickback sa pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan ng mga biktima ng Yolanda. Let's distinguish first between overprice and under specs. No? Overprice means that there are specifications detailed given by DPWH, and the unit prices of these bank houses are above what normally would be in the marketplace. That's overpriced. I can tell you there's no overpricing here. Dagdag pa ng kalihim, posibleng may kontratista na hindi nakasunod sa specification na inilahad ng DPWH para sa international standards. Maaari naman ito ipakorek dahil hindi sila babayaran ng gobyerno. Nakipag-usap na rin siya kay Presidential Assistant on Reconstruction and Rehabilitation Secretary Pamphilo Lacson ukol dito. Accredited contractors ng DPWH ang nagtayo ng bank houses mula sa Metro Manila, Regions 3, 4A, 4B at 8. Now, bear in mind that we have not paid any of the contractors yet up to this point, because we only asked them on a voluntary basis to mobilize as quickly as possible. So two things can happen. No? If the contractors did not follow the specifications that we gave them, they will not be paid. Okay? They will not be paid unless they correct or rectify to meet our standards. Okay? So whether they want to retrofit to meet our standards or they will not be paid. Paliwanag ni Singson, dapat maging malinaw ang usapin ng overpricing sa substandards. Tatlo rin anyang kategorya sa paggawa ng bank houses, ang emergency, temporary at permanent. If it is overpriced, the following day I will submit my resignation to President Aquino. Nagkaroon din anya ng adjustment ang pamahalaan sa konstruksyon matapos ang ayan sa iba't ibang United Nations Organization. Kabilang na dito na gawing 12 pamilya bawat bank houses sa halip na dating 24 para sa mas maayos na ventilation at pagkilos. Aabot sa 14 na milyong piso mula sa Quick Response Fund at Calamity Fund ang magagamit na pondo para sa mahigit 200 bank houses. Target ang pamahalaang mailipat ang may 6,000 pamilya dito sa katapusan ng Enero. Instead of the original 24 units per bank house, we're knocking out the partition so that one family can now occupy not just 8.64 square meters but 17.28 square meters per family. And that is already acceptable to international standards. No? Because I understand international standards for temporary shelter is about 3 square meters per person. Now, if we can go to the next slide. So this is how the 24 units look like. But by reducing it to 12 units, we remove one of the doors and had 2 windows per unit. So the concern about ventilation and so on is also addressed. Now, of course, people will say this is over and so on and so forth, but let's look at the specifications. We're specifying here a much thicker GI sheet roofing, galvanized. No? Sa kasalukuyan, may 126 na bank houses na ang naitatayo. Ang DSWD at LGUs ang mga ngasiwa sa listahan ng pamilyang lilipat dito. Aminado rin ang kalihim na posibleng politika ang dahilan ng paglutang ng mga malimbalita ukol sa bank houses. Pero ang mahalagaan niya, agad mailipat sa ligtas na tirahan ang mga biktima ng bagyo.
Ikinalugod din anya ng international community ang mabilis na konstruksyon ng mga temporary shelters. What they have said is, in terms of emergency and shelter, they're surprised that they are already seeing construction of temporary shelter this early. No? Because in some areas, they only start with emergency shelter, tents. No? But in our case, we have started construction of temporary shelters. No? But of course, based on the directive of the President, we've been asked to accelerate the construction of permanent houses as quickly as possible. In other words, from emergency shelter and evacuation centers, the sooner we can start the permanent shelter, the better it is. Samantala, nakatakda namang tumulak Secretary Singson sa Tacloban City, kaugnay pa rin ang reconstruction program ng pamahalaan sa lugar. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.